Bilanggo, The Jenica Story. Dear Papa Dudut, naranasan niyo na bang makulong? Hindi sa likod ng mga rehas sa presinto ha, kundi sa responsibilidad ninyo sa inyong pamilya. Ako kasi oo, at akala ko ay hindi na ako makakawala pa mula sa aking pagkakabilanggo. Ang mga karanasan kong yon sa buhay ang rason kung bakit ako sumulat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jenica, 27 years old at tubong Montalban, Rizal. Nagtatrabaho ako sa isang private company sa Quezon City. Naisip kong magpadala ng istorya sa inyong istasyon upang ibahagi ang mga karanasan ko sa buhay. Sana ay may matutuhan dito ang mga kabarangay natin. Magsisimula ang lahat noong nasa high school pa lamang ako, Papa Dudut. Sana magustuhan ni nanay itong mga binili kong pastillas mula sa baon ko. Alam ko kasi na paborito niya to eh. Iba-iba pa yung kulay ng pambalot. Nakakatawa namang tingnan. Ayun, nandito na ako sa bahay. Nandito na po ako! Oh, bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay ah. Ano po kasi, dumaan pa po ako sa tindahan ni Aling Sonia kasi nakita ko kaninang umaga na may tinda sila ng mga paborito niyong pastillas. Ito, kaya binilhan ko po kayo, Nay. Alam ko pong paborito niyo yan eh. Salamat. Pero akala mo ba madadaan mo ako sa pagbili niyan? Ano po? Anong ano po? May kasalanan ka pa sa akin, Jenica. Ayan oh, tignan mo. Ano, pamilyar ba sa'yo itong mga papel na to? Opo, mga test paper. Na tinago mo sa ilalim ng kama mo. Akala mo yata hindi ko makikita, no? Malas mo kasi naglinis ako ng kwarto mo kanina. Kaya nakita ko itong mga test paper na to. Bago lang to ah. Kamakailan lang. Sinadya mo ba tong itago sa akin kasi ang bababa ng mga score mo? Ano po kasi? Pasensya na po kayo, Nay. Anong pasensya? Paano ko mapagpapasensyahan tong mga to? Sabihin mo paano? Teka, kuhanin na ng card nyo ngayon, di ba? Opo. Patingin ako. Po? Patingin ako ng card mo, Jenica. Wag na wag mong itatago sa akin yan katulad ng pagtatago mo nito mga test paper na to, ha? Akin na, dali! Sandali lang po. Kukunin ko lang po sa bag, Nay. Namumuro ka na talagang bata ka? Asa na? Ito na po. Ito na po. Ay, Diyos mio. Sinasabi ko na nga ba ang bababa ng mga grado mo? Pasensya na po talaga kayo, Nay. Pero wala naman po akong bagsak. Kahit na, pasang-awa lang naman to mga grado mo. Paano hindi magiging ganito kababa mababa rin ang mga score mo sa test? Bobo ka ba? Po, ang sabi ko, bobo ka ba? Kasi mga bobo lang naman na nakakakuha ng mga ganitong grado. Pati na rin ang ganitong score sa test. Sobra naman po yata kayo, Nay. Sobra na kung sobra, pero may karapatan naman akong sabihin yon dahil sumobra na rin ang kabobohan mo. Bakit hindi mo tularan ng Kuya Jason mo? Sakto lang din naman po yung mga grade ni Kuya. Di naman ganun kataas, pero bakit ako lang po yung pinapagalitan ninyo? Grabe naman po kayo magalit sa akin, Nay. Wala naman po akong bagsak. Ba't nakuha mo pa talagang mga tuwiran, ha? Nagsasabi lang naman po ako ng... Kumpara naman sa kuya mo, mas marami naman siyang kayang gawin kesa sa'yo. Magaling siyang tumugtog ng drums. Kaya nga nasali siya sa banda ng eskwelahan ninyo, hindi ba? Mahusay din mag-basketball. May itsura kaya laging laman ang mga pageant. Magaling makisama, magiliw kaya maraming natutuwa sa kanya. Ay naku, ang anak kong yun, napaka-perpekto. Ikaw, sa pag-aaral ka na nga lang babawi, pumalpak ka pa? Saan ka nalang pupulutin yan pagtanda mo, Jenica? Baka walang kumpanya ang gustuhin kunin ka dahil napakahina ng utak mo. Walang-wala ka talaga sa kalingkingan ng kuya mo. Papa Dudut, hindi yun ang unang beses na kinumpara ako ni Nanay Irma kay Kuya Jason.
Pero paulit-ulit pa rin akong nasasaktan. At walang pinagkaiba ang sandaling yon. Akala ko'y manhid na ako pero naapektuhan pa rin ako ng bigat ng mga salita niya laban sa akin. Sa mata ng nanay namin, ang kuya ko na ang pinaka-perpekto. Kulang na lang ay gawin niya itong santo at sambahin. Samantala ang turing naman niya sa akin ay kabaligtaran ng mga magagandang bagay na sinabi niya sa kapatid ko. Hindi talaga patas ang tingin sa amin ang aming nanay simula pagkabata pa lamang. Ang tatay ko lamang ang kakampi ko noon pero iniwan niya ako nung naghiwalay sila ni nanay. Mas naramdaman ko tuloy na nawala na ako ng puwang sa pamilya namin dahil wala na ang nag-iisang may paborito sa akin. Fast forward. Sa kabila ng unfair treatment ni nanay sa akin, ay nagsikap pa rin po ako sa buhay para makapagtapos ng pag-aaral at makapagtrabaho. Pero doon pa lang pala magsisimula ang mas mabigat kong mga problema, Papa Dudut. Pambihira namang Pilipinas to. Ang lala na talaga ng traffic. Mas nakakapagod pa bumiyahe araw-araw kaysa sa aktwal na trabaho sa opisina eh. Wala na ba talagang pagbabago? Buti pa makaupo nga muna. Oy! Ilang oras kang nakaupo sa opisina tapos pagdating mo sa bahay uupo ka na naman. Hindi ka ba napapagod? Napapagod po, kaya nga po ko uupo. O mamaya ka na umupo. Akin na muna. Yung ano po? Tanga ka ba? Di yung sweldo mo. Baka nakakalimutan mo, araw nang bigay mo ngayon ng sweldo. Kanino ko pa iniintay yan eh. At singilan na naman sa renta. Naubusan din tayo ng gas. Naku, sumabay pa talaga. Hindi ko tuloy natapos yung niluluto ko. Anak ng lintik. Ano na? Asan na yung pera? Teka lang naman po, Nay. Kukunin ko po muna rito sa wallet ko. Naku, bagal-bagal mo talaga. Eto na po, Nay. Akin na. Anak ka ng tukneneng, bakit ganito lang? Po? Sabi ko, bakit ganito lang? Wala ka na bang idadagdag dito? Wala na po, Nay. Sagad na po yan. Kakasabi ko lang, di ba? Singilan na ng renta, tapos naubusan pa tayo ng gasol. Hindi ko naman po sagot yung pagbili ng gasol, di ba? Toka po yan ni Kuya, kaya bakit parang balak niyong kunin dyan sa sweldo ko? Bakit hindi? Maliit lang din naman ang ibinigay ng kuya mo. Kaya pambili lang yun ng bigas. Wala na rin yung panggas, hindi na kasya. Di naman po yata tama na sa akin kayo maghahanap ng extra na pera. Dapat po kay Kuya. Bingi ka ba talaga o ano? Maliit nga lang ang nabigay ng kuya mo. At tingin ko, wala na siyang malalabas pa, kaya sa'yo ko na lang sana kukunin yung pambili natin ng gas. Wala na nga rin po kung malalabas, Nay. Anong wala? Dapat meron! Ha? Ano pong sinasabi niyo? Hoy, Jenica, alam naman natin na mas mataas ng kaunti ang sinesweldo mo kaysa sa kuya mo. Dapat may extra na pera ka, lalo na sa mga ganitong panahon. Yung nagkukulang ng ambag ang kuya mo. Inay, hindi naman po itong unang beses na nagkulang ng ambag si Kuya sa bahay natin eh. At saka sa lahat ng yun, palagi akong sumasagot. Akong nag-a-adjust. Kahit nga wala na sa budget ko, pinipilit kong magbigay. Pero mali naman po yata na ako lang palagi yung pinapasalo nyo. Lalo na ngayon na wala rin akong mailabas. Di rin po katwiran na mas mataas yung sweldo ko kaysa kay Kuya. Magkano lang naman yun, Nay? Teka, nanunumbat ka ba? Hindi po. Wala pong panunumbat doon. Anong wala? Iyon ang tinutumbok mo eh. Ang dami mong sinasabi. Responsibilidad mo naman talagang mag-ambag sa pamilya natin. Pero responsibilidad din po ni Kuya yun. Kaya bakit ako lang yung pinupukpok nyo, Nay? Pag si Kuya, sakto lang ang inaambag o kaya kulang, wala naman kayo masyadong sinasabi. Pero pag ako, sangkatutak na sermon yung abot ko sa inyo. Aba, intindihin mo, may ibang pinagkakagastusan ng kuya mo. Nabanggit na niya sa akin na may gala sila ng girlfriend niya para raw sa anniversary nila. Magbi-beach daw. Syempre mapapagastos siya, kaya ikaw na muna ang magbigay. Pagbigyan mo na ang kuya mo, wala ka namang pinagkakagastusan eh. Tsaka, hoy, Jenica, paalala ko lang, huwag ka muna magpapamilya ha. Aha? Po, paano naman po napunta dyan ang usapan, Nay? Gusto ko lang paalalahanan ka
Kasi ang baba ng sweldo mo, hindi ka nga makapagbigay ng sobra rito sa bahay tapos magpapamilya ka pa. Baka mapabayaan mo lang ang magiging anak mo kasi saktuhan lang naman palagi ang kinikita mo. Kawawa naman ang magiging apo ko sa'yo. Papa Dudut, wala pa sa isipan ko ang magkaroon ng sariling pamilya dahil sa nakaatang na responsibilidad sa aking mga balikat. Kaya madalas ay said ang pera ko at wala na halos natitira sa akin kundi pamasahe na lamang. Minsan nga ay pati yun ay kinukuha pa ni nanay kesyo nakukulangan daw siya sa ibinibigay ko. Hindi ko tuloy mapigilang mainggit kay kuya dahil kung magkano lang ang maibigay niya ay wala nang sinasabing malala sa kanya ang nanay namin. Sa bagay, ano pa ba ang dapat kong asahan paborito nga siya kesa sa akin. Bukod po sa pinansyal na aspeto ay tumutulong din ako sa mga gawaing bahay lalo na kapag day off ko. Pero hindi yon ma-appreciate ni nanay at malimit pa rin niya akong ikumpara sa kapatid ko. Kaya nga nasasaktan ako ng husto dahil akala ko ay gagaan na ang pakikitungo niya sa akin lalo't may silbi na ako sa pamilya namin. Ngunit hindi pa rin pala at sa bawat araw na dumaraan, nadaragdagan lamang papadudot ang samaan ng loob ko sa sarili kong ina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, akala ko noon ay sa mga pelikula lamang makikita ang mga magulang na may lantarang paborito sa mga anak nila kahit na pareho naman ang galing ang mga ito sa sinapupunan nila. At nung personal ko na nga yung naranasan ay napasabi na lamang ako na nag-i-exist pala ang bagay na yon sa tunay na buhay. Kaya nga kahit ayokong mainggit sa iba kong kaibigan at katrabaho na merong mabuting relasyon, sa kanilang mga nanay ay hindi ko pa rin napigilan ang aking sarili. Tao lamang ako, papadudot, nakakaramdam ng pagkainggit, lalo't meron din namang dahilan. Sa kabila ng lahat ay nagpaka-bigger person ako. Inunawa ko ang nanay ko sa abot ng aking makakaya. At para hindi tuluyang masiraan ang ulo kakabuhat sa mga responsibilidad ko sa pamilya namin, natutuhan kong bigyan ng sarili ko ng pagkakataon na makapaglibang-libang naman. Pero hindi ko akalain na pati yun ay mamasamain pa ng magaling kong ina, papadudot. Nandito na po ako. Bakit ngayon ka lang? Sira na ba ang orasan mo at hindi mo na namalayan kung ano oras na? 12:00 na ng madaling araw ah! Alam ko naman po yun kasi di naman po sira yung orasan ko. Tingnan nyo. Bagong bili pa tong relo ko. Tingin niya ako niyan. Aray ko naman po, dahan-dahan lang, Nay. Ka talaga ng tatay mong siraulo. Bago nga tong relo mo at mukhang mamahalin pa. Kailan mo to binili ha? Sabihin mo. At magkano ang bili mo rito? Nung nakaraang araw lang. Kalma lang kayo, Nay. Mura lang naman po yan. Magkano nga? Di, 5,000. 5,000? Para sa relo? Tapos, natuto ka ng uminom ng alak? Kaya ba ngayon ka lang dumating kasi uminom ka pa, ha? Sagutin mo ako, Janica! Opo, Nay. Nagkaayaan kasi yung mga katrabaho ko na nagumimik. Sumama na po ako kasi wala naman pong pasok bukas. At magkano ang nagastos mo, ha? Po. Magkano ang nagastos mo dyan sa gimmick-gimmick nyo na yan? Maliit lang naman po. Mga 2,500. 2,500? Aba, ano maliit dyan? Marami ka nang mabibili dyan kung binigay mo na lang sana sa akin. Pati yung pinambili mo ng lintik na relo na yan. Jenica, 5,000 rin yun. Sana sa akin mo na lang ibinigay. Nay naman, palagi na lang po ba sa inyo, sa bahay o sa pamilya natin mapupuntang sweldo ko? Paano naman po ako? Paano naman ang sarili ko Ako nga po yung nagpakahirap sa pagtatrabaho. Tapos... Tapos ano? Ayan ka na naman Hirap sa'yo, akala mo kung sino ka malaki ang sweldo kung makapanumbat. Hindi po ako nanunumbat.
Nagsasabi lang po ako ng totoo. Walang totoo sa mga sinasabi mo. Puro ka lang pagmamataas. Eh bakit si kuya? Ah, ano si kuya mo? Pag si kuya ang bumibili ng mga bagong gamit niya, kahit na mamahalin at kahit na magkulang ang inaambag niya rito sa bahay, eh ayos lang sa inyo. Suportado niyo pa nga eh. Narinig ko, sinabi niyo pa sa kanya na nailibre naman niya ang sarili niya dahil nagpapakahirap siyang magtrabaho para sa pamilya natin. Eh ako rin naman po ah. Nagtatrabaho rin naman po ko, Nay. Nag-aambag din ako dito. Tumutulong ako sa mga gawaing bahay pero bakit parang wala akong karapatan na bilhan ng sarili ko gamit ang pera na pinaghirapan ko? At bakit naman nasali rito ang kuya mo? Eh labas naman siya sa usapan. Yan ang hirap sa inyo, Nay. Pagdating kay kuya, nagmamalinis kayo. Ano ba pinagsasasabi mo? Ang pinag-uusapan natin dito, yung pagbili mo ng kung ano-ano, samantalang malaki ang pangangailangan natin dito sa bahay. At yung pag-inom mo ng alak, kababae mong tao lasinggera ka. Tapos ano, kasama mo mga katrabaho mo ka mo? Ilan ang lalaki sa mga yon, ha? Sagutin mo. Bakit niyo po ba gustong malaman? Sagutin mo, sabi, ilan ang kasama niyong lalaki? Ilan kayo lahat? 8 po. 3 kami mga babae at... Napakalandi mo talaga! ano pong sinabi niyo, Nay? Saan naman po galing yan? Ano hindi ko sasabihing malandi ka? Sino bang matinong babae ang sumasama sa mga lalaki para makipag-inuman? Wala naman po kaming ginagawang masama eh. Uminom lang, nagkasiyahan. Kahit na! Nung panahon namin, magkahawak lang ang mga babae at lalaki, pinapakasal na agad ng mga magulang. Ganoon kami kakonserbatibo nung araw. Pero ngayon, napakawalang yanin ng mga kabataan. Jenica, ayusin mo lang talaga ha? Baka isang araw umuwi ka na lang dito sa bahay na umiiyak at sasabihin ginahasa ka ng mga kainuman mong lalaki. Kapag nangyari yun, Jenica, naku! Baka palayasin pa kita sa pamamahay natin. Papadudot, pakiramdam ko ay wala na akong karapatang magsaya dahil lamang sa hindi pareho ang nararamdaman namin ng pamilya ko. Lalo na ng nanay ko. Yun bang dapat kung malungkot at miserable sila ay ganoon din ang maramdaman at estado ko sa buhay. Kaya nga sakal na ako ng mga panahong yon. Pakiwari ko ay sarili kong pamilya ang pumapatay sa akin. At pag hindi ako gumagawa ng paraan upang kumawala sa kanila, ay baka tuluyan na akong masiraan ng ulo. Kaya nga para hindi mangyari yon habang meron pang natitirang kaunting pagkatino sa isipan ko at pag-asa sa puso ko, ay nag-decide akong planuhin ang pagsasalba sa aking sarili. Hindi madali para sa akin ang bagay na yon dahil nga mahal na mahal ko ang pamilya ko. Kahit na hindi kami pareho ng nararamdaman sa isa't isa. Pero ginawa ko pa rin at bilang unang hakbang ay kinausap ko nga si Kuya Jason Papadudut. Kuya Jason, pwede ba tayong mag-usap? Hindi pa ba tayo nag-uusap? Ayun kinakausap mo na ako. Bakit ka pa ba nagtatanong? Seryoso ako. O bakit? Seryoso rin naman ako Itong mukhang to, mukha ba nagbibiro? Tungkol ba kasi saan ang gusto mong pag-usapan natin? Parang biglaan naman yan. Ano kasi, matagal ko na tong pinag-iisipan. Tapos, nitong nakaraang gabi, nakapag-decide na ako na gusto ko na talagang gawin yung bagay na to, kuya. At kailangan mo tong malaman. Teka, ano yan At saka, bakit kailangan ko malaman yan? Dahil magkapatid tayo. Ano nga kasi yun? Dami mo pang paligoy-ligoy Kuya, gusto ko nang umalis sa bahay natin para bumukod. Seryoso ba yan? Oo, seryoso ako. Kaya mo na ba sarili mo? Oo naman. Malaki na ako. Hindi na ako bata. Tsaka, naipon din ako. Talaga? Magkano? Ha? Magkano ipon mo? Kasi, utang ako. Bakit naman kita pauutangin? Magkapatid kasi tayo, tsaka kailangan ko kasi ako na yung aalis ng bahay natin. Teka, anong sabi mo? Magpapakasal na kami ng girlfriend ko at gusto na naming bumukod ng bahay kaso
Kinulang yung pang-down namin dun sa rerentahan naming apartment eh. Sakto, nabanggit mo may ipon ka kaya ayun. Pautangin mo muna ako. Huwag ka na umalis sa bahay natin kasi walang kasama si nanay pag umalis ako. Kawawa naman yun. Bakit ka pa aalis? Dito na lang kayo tumira ng girlfriend mo sa bahay. Ako na lang ang aalis, kuya. Hindi pwede kasi ayaw ng girlfriend ko na makisama sa biyenan niya kaya gusto niya bumukod kami. Saka gano'n naman pag mag-aasawa, di ba? Dapat naman talaga nakabukod. Wala ka pa namang asawa kaya ikaw ang wag umalis. Maawa ka naman sa nanay natin pag iniwan mo siya mag-isa. Gusto mong maawa ko kay nanay. Sa akin ba? Naaawa ka? Ha? Kuya, alam mong hindi mabuti ang pakikitungo sa akin ng nanay natin. Naririnig mo at nakikita mo kung paano niya ako tratuhin, di ba? Kulang na nga lang, isuka niya ako sa pamamahay natin eh. Kulang na lang palayasin niya ako. Di lang niya magawa kasi nakakapag-ambag ako ng pera. Sa ating dalawa, kuya, ikaw ang mas paborito niya. Kaya bakit ako yung kailangan maiwan dito sa bahay para samahan at alagaan siya? Hindi lang naman ako ang anak niya. Hindi ka rin naman talaga marunong umintindi, no? Mag-aasawa na nga ako at ayaw na mapapangasawa ko na makisama kay nanay. Baka araw-araw mag-away lang sila eh. Maging sakit ko pa sa ulo. Ikaw na wala pang asawa ang dapat umintindi sa sitwasyon. Saka anong kinalaman ng trato ni nanay sa'yo at pagiging paborito niya sa ating dalawa? Hindi ko naman kontrolado isip nun. Alam mo, kung gusto mong umalis, di umalis ka. Iwan mo si nanay. Pabayaan mo siya. Wala kang konsensya. Wala kang pagmamahal sa magulang mo. Ako pa talagang walang konsensya at pagmamahal sa magulang natin, ha? Bakit? Sino pa ba? Alam nga naman ako. Basta pautangin mo ako. Papadudot, wala akong nagawa nang magdesisyon si kuya na umalis sa pamamahay namin kesyo gusto na raw niyang mag-asawa. At bilang nag-iisa na lamang niyang kapatid ay ako ang naiwan sa bahay para alagaan ang nanay namin. Simula noon ay pakiramdam ko ay lalo akong nawala ng kalayaan na gawin ang mga bagay na gusto ko dahil nakabilanggo ako sa mga responsibilidad sa pamilya namin na ako lang mag-isa ang pumapasan. Hirap na ako, Papa Dudut, pero gusto kong humingi ng saklolo pero wala akong mahinga ng tulong. Nung kami na lamang dalawa ni nanay sa bahay ay lalo kong naramdaman ang pag-ayaw niya sa akin. Pero kahit na ganon, ay hindi ko pa rin siya magawang iwanan kagaya ng ginawa ni kuya. Matanda na kasi noon si nanay at madalas na ring magkasakit. Hindi ko maatim na pabayaan na lamang ang nanay namin dahil mahal ko siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudo, tulad ng sinabi ko ay mahal ko pa rin si nanay kahit na halata namang hindi niya ako mahal. Inaasikaso at inaalagaan ko pa rin siya sa abot ng aking makakaya. At kahit na si Kuya Jason ang paborito niya ay hindi na ako nagdamdam masyado. Sa halip ay hinayaan ko na lamang siya sa gusto niya dahil alam ko na hindi ko na mababago ang isip niya. Ginawa ko na lamang ang papel ko sa buhay niya bilang isang anak. Nagtrabaho ako ng mabuti at nagbigay ng sweldo sa nanay ko. Tumutulong sa bahay namin pag day off kahit na paulit-ulit niyang sinasabi na hindi niya kailangan ang tulong ko. Sa kabilang banda ay ramdam ko na kailangan talaga ako ni nanay. Lalo pa noong biglaan siyang na-stroke, Papa Dudut. Ano ba yan? Adobo? Ang putla. Kulang sa toyo, mukhang matabang. Oh, bakit? Nasa stress lang po ako. Stress. Sabihin mo, sa akin, ano? Sa sitwasyon po. Sorry na, hindi ko lang mapigilan eh. Pagod lang din po ako ngayon dahil maraming ginawa sa opisina. Tapos ayaw nyo pang kumain eh. Sabi sa akin ng bantay nyo kanina, wala rin kayo halos kinain. Sumpong nga na talaga yun. Pinsan mo. Ako po nagtanong sa kanya tungkol sa inyo, Nay. Kinamusta ko po kayo.
Tsaka bakit ba kayo nagagalit sa kanya siya na nga yung nagmamagandang loob na bantayan kayo. Hindi ko naman kailangan ng bantay. Kaya ko naman ng sarili ko. Kalahati lang ang paralisado sa katawan ko. Nagagalaw ko pa ang mga kamay ko. Nakakapagsalita pa ako. Hindi pa ako imbalido. Nay naman Kuya mo na lang sana ang kasama ko. Sana siya na lang din na nag-aalaga sa akin. Yung nagluluto ng pagkain ko. Mas masarap pa siya magluto kumpara sa luto mo na hindi maintindihan ang lasa. Wala na nga po si kuya. Umalis na rito sa bahay natin kasi nag-asawa na, di ba? Kaya nga sana nandito siya. Bakit ba panay kayo hanap kay kuya? Andito naman ako para alagaan kayo. Panay kayo hanap sa wala simula nung na-stroke kayo. Mabibilang na lang sa kamay ko sa daliri yung mga pagkakataon na binisita nila kayo rito sa atin. Basta. Mas gusto ko ang kuya mo. Kung meron lang talagang pagpipilian. Hindi ikaw ang gusto kong mag-alaga At sa sa akin. tingin ninyo, gusto ko na ako mag-alaga sa inyo? Anong sabi mo? Nay, sumusobra na po kayo Kung makapagsalita kayo, parang wala na akong ginawang mabuti sa pamilya natin, no? Lagi niyong pinamumukha sa akin na wala akong silbi, na kulang ang mga effort ko, na palagi na lang si kuya ang magaling at nakakalamang. Lagi niyo na lang akong kinukumpara sa kanya. Anak niyo rin naman ako, di ba? Bakit, Nay? Bakit kayo ganyan sa akin? Bakit pagdating kay kuya ang bait-bait niyo? Tapos sa akin hindi? Sabihin niyo, Nay, bakit ba? Mas mahal ko ang kuya mo kesa sa'yo. Ano magagawa ko? Tsaka kahit anak kita, kahit nang galing ka sa sinapupunan ko, hindi kita ginusto. Ano po? Ayoko nang magkanak pa kami ng tatay mo. Dahil ilang beses na ako nakunan pagkatapos ng kuya mo. Pero mapilit ang tatay mo. Makulit. Kahit ayoko na, sige pa rin. Nung nalaman kong buntis ako sa'yo, pinagsamantalahan ako ng tatay mo. Pinilit niya akong buhayin ka dahil gusto pa raw niya ng isang anak. Kaya kahit ayoko, kahit natatakot na akong mabuntis at manganak, wala akong nagawa kundi sundin siya. Mas takot ako sa galit ng tatay mo at sa pwede niyang gawin. Paano kung patayin niya ako? Yung bata-bata pa ng kuya mo. Kaya po ba wala kayong kaamor-amor sa akin dahil sa kasalanan sa inyo ni tatay? Oo. Tapos nakuha pa niyang mambabae. Iniwan niya kayo sa akin. Ikaw! Iniwan ka niya para buhayin ko. Kapal ang mukha niya. Kaya hindi mo ko masisisi kung bakit ganito ako makitungo sa'yo. Pag nakikita kita, naaalala ko ang mukha ng taong nanamantala sa akin. Nanloko at nangiwan. Pakiramdam ko, hindi talaga siya nawala. At nabubuhay siya sa katauhan mo. Papadudot, yun pala ang dahilan kaya hindi ako mahal ng nanay ko. Pero maling-mali naman na isumbat niya sa akin ang kasalanan sa kanya ng aking tatay. Hindi ko rin naman ginusto na mabuhay at ipanganak sa mundo. Kung may pagpipilian lamang ako, kung alam ko lang na magiging miserable ang buhay ko sa mga kamay ng nanay ko ay hindi na lamang sana ako isinilang noon. Sana ay namatay na lamang ako sa sinapupunan ng nanay ko. Nagpatuloy ang hindi magandang trato sa akin ni nanay kahit na
ginagawa ko naman ang lahat para alagaan siya, irespeto at unawain. Gabi-gabi ay nagdarasal ako sa Diyos. Nahawakan niya ang puso ng nanay ko para magbago ito. Pero imposible na yatang mangyari yon dahil sa kabila ng karamdaman ni nanay ay mas naging malala pa ang trato niya sa akin. Sa katunayan ay nagawa na rin niya akong saktan kapag inis na siya. Bagay na hindi ko kayang tiisin, Papa Dudut. Doon ko na naisip ang isang bagay na ni sa hinagap ay hindi ko akalaing magagawa ko sa kanya. Dinala ko si nanay sa apartment ni Kuya tulad ng palaging bukang bibig niya na mas gusto niya na si Kuyang mag-alaga sa kanya kesa sa akin. Bukod doon ay dala-dala ko rin ang iba niyang mga gamit, damit at gamot. Nagpatulong na lamang ako sa pinsan ko para madala siya sa nirerentahang apartment ng kapatid ko na gulat sa pagdating ko. Kuya, iiwan ko na sa pangangalaga mo si nanay. Ano? Sisiraan ka na ba ng ulo? Oo, sirang-sira na dahil kahit anong gawin ko. Kahit na nagpakabuti akong anak, maging maunawain, gawin ang lahat para makuha ang loob ni nanay, kulang pa rin. At kahit kailan, hindi ako magiging sapat sa kanya. Abot langit ang galit sa akin ni nanay, kaya galit na rin ako sa kanya. Tsaka ikaw naman ang palagi niyang hinahanap eh. Grabe. Naaaning na ako sa kakapakinig sa iyak niya na sana raw ikaw ang nag-aalaga sa kanya sa bahay. Kahit na nandun naman ako. Kaya oo kuya, sirang-sira na ang ulo ko. Hindi ko na alam kung saan lulugar sa pamamahay natin at sa buhay niya. Kaya ayan, tinupad ko na yung matagal niyang hiling. Dinala ko siya rito sa bahay niyo para maalagaan mo. Para namang hindi yata tama yung gusto mo mangyari, Jenica. Di mo pwedeng basta-basta iwan dito si nanay At bakit hindi? Nanay mo rin naman siya, di ba? Anak ka rin niya. Paboritong anak ka pa nga eh. Oo nga, pero... Basta. Iiwan ko na siya sa'yo. Aalis na ako sa bahay natin at magpapakalayo-layo. Kuya, pagod na ako. Pagod na akong makisama sa tao na hindi naman ako minahal. Na hindi naman ako tinuring na anak. Pagod na akong magsakripisyo, umunawa at makulong na parang isang bilanggo sa responsibilidad para sa pamilya natin. Samantalang ikaw nagagawa mo lang ang gusto mo. Dapat nga matuto ka ring alagaan si nanay eh. Dahil nagawa ko ng parte ko sa kanya bilang anak niya. Jenica naman! Wala akong alam sa pag-aalaga kay nanay. Problema ba yun? Di alamin mo. Ikaw nang bahala. Diskartehan mo na, total. Lagi namang sinasabi ni nanay na magaling ka. Di patunayan mo. Ipakita mo sa kanya. Kasi ako kuya, nagawa ko na yan eh. Hindi nga lang niya na-appreciate, kaya ayoko na. Suko na ako. Panahon na siguro para unahin ko naman yung sarili ko. Marami rin kasi akong gustong gawin eh. Marami akong mga lugar na gustong puntahan pero hindi ko magawa dahil nakatali ako kay nanay. Wala naman sanang kaso na alagaan ko siya kung naging maayos lang din ang pakikitungo niya sa akin eh. Pero sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos eh. Palala na ng palala si nanay. Nananakit na siya, kuya. Lalo na pag naiinis siya sa akin. Tingnan mo to. Oh, tingnan mo tong braso ko. Ang daming kurot at pasa mula sa mga hampas niya. Sumasobra na siya, kuya. Pagod na akong pakisamahan at tiisin yung ugali niya. Kahit nanay pa natin siya, ayoko na. Kaya kuya, ikaw nang bahala sa kanya. At saan ka naman pupunta? Sa malayo. Sa lugar na hindi ninyo alam para hindi nyo na ako mahahanap. Papa Dudut, masama na akong anak kung yan ang tingin ninyo sa akin dahil sa pagtatakwil ko sa sarili kong ina.
Ngunit kung hindi ko po yon gagawin ay baka matagal ko nang kinitil ang sarili kong buhay sa pagtitiis na pakisamahan siya. Sobrang sirang-sira na talaga ang mental health ko at anumang sandali ay baka mabaliw na ako. Aaminin ko na hindi rin naman madali sa akin na umalis pero kailangan ko namang salbahin ang sarili ko. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin akong umuusad sa buhay ko kahit na may mga gabi na bumabalik sa aking alaala ang sakit na dulot ng mga naranasan ko sa buhay na kagagawan ng sarili kong ina. Ngunit tuwing sumasapit ang umaga ay patuloy pa rin po akong humahawak sa katiting na pag-asa sa puso ko na magiging maayos pa rin ang lahat-lahat. Kaya nga bilang unang hakbang, Papa Dudut, ay sumailalim ako ngayon sa counseling. Ang hiling ko na lamang ay mapagtanto ng nanay ko ang kamalian niya sa akin. Dahil mali pa rin na sisihin niya ako sa kasalanan na nagawa sa kanya ng tatay ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong programa ang aking kwento. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Jenica. Today you're going to crochet a parrot cup holder bag, a cute tropical drink carrier that hugs your tumbler or iced coffee cup and hangs from a sturdy strap so you can carry your drink hands-free. And we'll make it strong enough for real daily use while adding parrot-inspired color bands and a simple feather accent that gives it personality without making it complicated. Start by choosing the exact cup you want to fit, because the best cup holders are sized to the real object instead of guessing. Measure the bottom diameter, the widest circumference around the middle, and the height from the bottom up to just below the lid. Most tumblers widen toward the top, so our plan is to crochet a snug base, build the side wall straight for stability, then add gentle increases to match the cup's flare, and finish with a structured rim that resists stretching. For yarn, cotton is your best friend for this project because it's grippy, washable, and less stretchy than acrylic. DK cotton gives a lighter bag, worsted cotton gives a sturdier bag, and either works if you crochet dense stitches. Pick a hook that makes a firm fabric with minimal holes. For DK cotton, many people land around 3 to 3.5. For worsted cotton, around 3.5 to 4. If you can see big gaps in your single crochet, go smaller because the fabric needs to support weight. Gather scissors, a yarn needle, and a stitch marker, and decide your parrot palette. Choose one main body color like green, cream, or light tan, then 1 or 2 bright accents like yellow, red, and blue for stripes, and a little green for leaves. If you want a tiny dot detail on a feather, you can use a small bit of dark yarn, but keep details minimal so it stays clean and stylish. We'll use US crochet terms: chain, slip stitch, single crochet, half double crochet, increases and decreases, and we'll build the bag in 5 stages: base circle, side wall, shaping for cup flare, top rim with optional drawstring, and a reinforced strap with strong attachment tabs. Begin with the base in your main body color. Make a magic ring and work 8 single crochets into the ring. Pull the tail tight to close the center, and if you prefer joined rounds, slip stitch to the first stitch to join. If you like working in a spiral, place a stitch marker in the first stitch and keep going, but joined rounds can be easier for counting. Round 2. Chain 1 and work 2 single crochets into each stitch around for 16, then join. Round 3. Chain 1, work 1 single crochet then an increase, repeating around for 24, then join. Round 4. Chain 1, work 2 single crochets then an increase, repeating around for 32, then join. Round 5. Chain 1, work 3 single crochets then an increase, repeating around for 40, then join. Place your cup on the circle. The base should be close to the cup bottom diameter, ideally just slightly smaller because the side wall will pull it into a snug fit. If your cup bottom is larger, add another increase round. Chain 1, work 4 single crochets then an increase around for 48, then test again. If your circle starts to ripple or wave, you've increased too quickly for your tension. Tighten slightly or stop increasing and move on, because a wavy base makes the cup sit unevenly.
Now turn the base into a cup shape by creating the side wall. Crochet the next round in back loops only. Chain 1, then single crochet in the back loop of each stitch around, keeping the same stitch count. This creates a crisp ridge and makes the fabric naturally bend upward like a basket. From here, crochet in normal single crochet rounds for a dense, supportive wall. Work 3 straight rounds with no increases, then test fit by sliding the holder onto the bottom of your cup. It should feel snug and stable. If it's so tight that it's hard to slide on, you can add a gentle increase round soon. If it's loose, keep going straight and rely on the height and rim to tighten. And remember, you can add a drawstring channel later for adjustability. Most cups widen toward the middle, so you'll likely add gradual increases as you climb. Use the increase then rest strategy. Do 1 increase round, then 1 or 2 plain rounds, then test again. A gentle increase round might be chain 1, single crochet 7, increase, repeat a round, then crochet 2 plain rounds. Slide it on and check the widest point. If it still feels tight at the widest point, do another gentle increase round, spaced evenly. Single crochet 8, increase a round, then crochet 1 plain round and test. Keep testing as you go. This is what makes the holder feel custom and secure. Continue until the holder reaches about 2/3 to 3/4 of the cup height, stopping below the lid area so it doesn't interfere with drinking. If your cup flares outward strongly near the top, you may need 1 more increase round near the upper third so the rim doesn't pinch. If your cup tapers inward near the top, keep the last few rounds straight, or add a single decrease round just below the rim so it helps. A gentle decrease round can be single crochet 8, single crochet 2 together, repeat around once, then follow with 1 plain round. Only do this if the top feels loose. Now add your parrot-inspired color design, keeping it bold and clean. The easiest parrot look is stacked stripes. For example, a main green body with a thin yellow stripe, a thin red stripe, then a wider blue band, then back to green. To change colors neatly at the end of a round, crochet the last stitch until 2 loops remain on the hook, yarn over with the new color and pull through to finish the stitch in the new color, then continue. This keeps the transition clean. Crochet 1 or 2 rounds for thin stripes and 2 or 3 rounds for wider bands, then switch back to the main color. If you want a feather vibe without complex stitch patterns, do a 3-round accent near the upper third. 1 round yellow, 1 round red, 1 round yellow, then return to green. It reads like plumage. Keep most of the bag in dense single crochet for strength. If you want texture, you can do a single accent round in half double crochet to create a subtle ridge, but don't make the whole bag half double crochet unless you want a stretchier fabric. Now build a structured top rim so the opening looks finished and resists stretching under the strap. Crochet 1 plain round of single crochet, then 1 round of single crochet in back loops only to create a fold line, then 1 more plain round. This 3-round rim gives a strong edge. If your rim is still too loose, you have 2 options. Tighten with a slip stitch round, or add a drawstring channel for adjustable fit. Slip stitches tighten the opening but can make it too snug, so test before you commit. A drawstring channel is more flexible. Crochet 1 round where you alternate single crochet and chain 1 while skipping the next stitch, repeating a round. Then crochet the next round by placing single crochets into the single crochets and also into the chain spaces to stabilize the channel. Make the drawstring cord by chaining a long length and slip stitching back along it to thicken it, then weave it through the channel with a yarn needle. Tie the ends, or add small beads if you like. Now we create strong strap attachment tabs, because attaching a strap directly to the rim can pull the rim into points over time. Decide where you want the strap to attach. 2 opposite points on the rim so the bag hangs evenly. Mark those points with stitch markers. At the first marker, attach your yarn and crochet a small tab. Chain 1, single crochet 4 stitches along the rim, chain 1 and turn, single crochet back across those 4 stitches. Repeat for 3 rows total so the tab becomes a thick rectangle. Fasten off, leaving a long tail for sewing. Repeat the same tab at the opposite marker. These tabs spread the weight and keep the rim stable. Now crochet the strap, and avoid a simple chain strap because chains stretch under the weight of a full cup. Instead, crochet a flat strap band in single crochet. Chain 7, then single crochet in the second chain from the hook and across for 6 stitches, chain 1 and turn, and single crochet across. Repeat until the strap is the length you want.
For a wrist strap, you might want 20 to 25. For a shoulder strap, 70 to 90. For a strap, 100 to 125 depending on height. The easiest method is to measure a strap you already like and match it. To prevent the strap from rolling, add a reinforcing edge. When the strap is long enough, crochet one finishing round around the strap edges by single crocheting evenly along one long side, making 3 single crochets at the corner, continuing along the other side, and finishing neatly. This adds thickness and helps the strap lie flat. Now attach the strap ends to the tabs using a yarn needle. Sew through multiple layers and stitch back and forth several times. Because this seam carries the entire weight of the drink, you want it strong. If you want a removable strap, you can sew small D-rings onto the tabs and add clasps to the strap ends, but a sewn strap is simplest and strongest. Now add the parrot accent, optional but very on theme. A clean choice is a feather-like leaf cluster sewn onto the front of the holder near the stripe band. Crochet a simple leaf in green. Chain 10, then in the second chain from the hook work 1 single crochet, then 1 half double crochet, then 1 double crochet in each of the next 3 chains, then 1 treble crochet in the next chain, then 1 double crochet in each of the next 2 chains, then 1 half double crochet and 1 single crochet in the last chain. Rotate and mirror the stitches down the other side of the chain and slip stitch to finish. Fasten off with a tail. Make a smaller accent leaf in blue or yellow by chaining 8 and using fewer tall stitches. Layer the small leaf over the big leaf, offset so both tips show like feathers, then sew the base of the cluster onto the bag with small stitches. Add 1 small tack stitch at the leaf midline so it doesn't flop. If you want a tiny dot detail near the feather base, make just 1 small dark stitch, but keep it minimal. Now do the finishing work inside the bag. Weave in every yarn tail by threading it onto a needle and weaving back and forth through interior stitches, changing direction at least twice so it locks. Trim close. Check that no loose ends or long floats are hanging inside, because they can catch on the cup. If you want the bag to be extra firm and premium, you can add a simple fabric lining. Cut a fabric rectangle that matches the inner circumference and height plus seam allowance, sew it into a tube, add a circle base, then hand stitch the lining to the crochet along the rim. Lining prevents stretching and makes the bag feel structured, but it's optional if you used cotton and tight stitches. Now test the fit and function. Slide the holder onto the cup, lift by the strap, and gently shake. The cup should feel secure and the holder should not slide down. If it slides down, add a drawstring channel near the top or add a slight decrease round just below the rim. If the holder is too tight, lightly dampen it and stretch it around the cup and let it dry. Cotton relaxes into shape. If the strap twists, dampen and block it flat. The reinforcing edge round also helps prevent twisting. Finish with a final neat touch. You can slip stitch around the tab edges for a crisp outline or surface slip stitch a thin line around the rim in an accent color, but keep embellishment minimal so the bag stays clean. Your parrot cup holder bag is complete. A sturdy base, snug custom fit, structured rim, reinforced strap attachments, and bold tropical color bands with a feather accent that gives it a parrot-inspired personality. The best part is you can repeat this structure for any cup by adjusting only the base size and the increased schedule. Then customize the parrot vibe by switching stripe colors and feather accents. Green with red-yellow for one version, cream with blue accents for a macaw mood, or green with yellow line for a bright parakeet feel, while keeping the construction consistent and durable for everyday use.